Hey guys! Welcome to my channel. So balita ako, nag-release na ng AR-15 or nag-start nang mag-release ng AR-15 ang mga gun stores sa Pilipinas. So by the way, all guns na makita nyo were safety check prior to filming para mabilis tayo. No? So happy na yung mga ibang gun owners and yung ibang mga gun owners na hindi pa nakakabili ngayon pinag-iisipan na nilang bumili now na nagre-release na, no. Hindi nangyari yan dahil dahil wala lang. Nangyari yan dahil nagsalita ang mga gun owners. Okay? Ano ibig sabihin? Ang pruweba yung sa Senado, di ba? Nag-voice out talaga majority ng mga pro-guns na ito ang dapat mangyari, lalong-lalo na yung 556. Ang tagal-tagal ng pinag-uusapan yan. Bakit ba nakaban yan? Sabi ni Duterte dahil sa Marawi, ilang taon na yung Marawi. Anyway, ito yung mga bagay na suggestion ko na wag nyong gagawin sa inyong AR-15. Lalong-lalo na pagkakukuha nyo pa lang. Okay? So, take it as a grain of salt. Nasa sa inyo kung susundin nyo, pero ito yung mga naisip ko para makatulong sa mga kapwa ko gun owners, lalo na excited kayo sa AR-15 nyo. Number 1, okay? Dahil makita nyo, madami niyang rails, maraming pwedeng kabitan, is kakabitan nyo ng mga sandamakmak na accessories na. No, lalagyan nyo ng flashlight, lalagyan nyo ng laser, lalagyan nyo ng infrared, kung ano-ano, magnifier, etc. etc. So, piliin nyo lang kung ano yung naaayon sa senaryo na pinaghahandaan nyo kung para saan yan. Okay? Ano ibig sabihin? May mga tao na gusto lang nila is open sight. Open sight is all around, no? Pang home defense, pang plinking, or for whatever. You can never go wrong with an open sight. Pero, yung iba, dahil katulad ko, malabo na mata, di ba? Kailangan natin ng konting tulong. Yung optics. It's up to you. Pero, yun nga, tatanungin yung sarili nyo, kailangan ko ba talaga ng yan? PEC 4 ba yun? Yung mga infrared light, mga ganon. Di ba? Flashlight, kailangan nyo ba ng flashlight? So, nung bago din ako ganyan, naglagay akong flashlight. It's cumbersome, mahirap dalhin kasi sa case niya bumubukol yung sa side. Kaya na discourage ako, tsaka in reality, palagi naman ako nagki-carry ng EDC na flashlight, hiwalay. No? Magagamit mo hiwalay kaysa nakakabit. So, keep in mind, the more na maglalagay ka ng kung ano-ano accessories diyan, the more na bibigat yan. And then, mahihirapan ka. No? By the way, huwag kayong babaril na nakaganyan. Huwag kayong babaril na naka-chicken wing. Anyway, so yun, no? Bibigat yan. And ano ibig sabihin, pag bibigat, syempre, dala-dala mo yan pagka, kunyari, dumating yung sitwasyon na kailangan mo, parurusahan ka yan. Diba? At saka mahirapan ka mag-aim. Kunyari, yung target mo, hindi pa sumisilip, siyempre nakaganyan ka lang palagi. Bibigat yan. So, malaking factor ang weight. Okay? Number 2, iwasan yung maglagay ng optics or scope na, kunyari kasi hindi ko masabi to kasi di-discourage nga maglagay kayo ng scope, di ba? Pagka may scope, baka sabihin, sniper yan. Anyway, keep in mind, itong rail mo dito sa handguard, hindi yan parte ng upper mo. So, iwasan nyo maglagay ng scope na yung isang paa ng scope mo nakakabit sa handguard, yung isa nasa rail sa upper. Bakit? Kasi baka ma-misalign yan, mag-iiba zero mo. Okay? And similar with that, so maganda kung kunyari ganito lang, dito ka lang na maglagay, mag-install. Pero kung yung scope mo nakaganyan, baka gumalaw. Hindi ka na naka-zero. Okay? And relation to that, yung mga flip-up sights nyo naman, siguraduhin yung tama. May napanood ako, Pinoy din Binili niya yung AR-12, 12 gauge shotgun na AR style. Yung flip-up sight baliktad.
nakaharap dito, no? Sabi gun store daw ang naglagay. Ewan ko kung totoo, no? So dapat do your own research. Hindi naman natin kino-correct natin yung mga ganyan. Hindi naman tayo lahat perfecto. Pero pag-aralan nyo, lalo na yung AR, merong site na rear sight na nakakalito kung harap o likod. Yung EOTech, yung iba, may mga meme sa TV, sa movies, na yung EOTech nakabaliktad. Okay? Yung yung Navy General, yung Admiral, na binigyan ng baril, naka-chicken wing pa, baliktad yung LPBO, pero pinuputok niya. Para, na-demote ata yun. I don't know. No? Baliktad. So, maliban sa magiging katawa-tawa kayo sa gun world, mawawala ng purpose yan kung baliktad ang scope nyo, baliktad ang red dot nyo, baliktad ang rear sight nyo. Okay? Mawawala siya ng purpose. Hindi yung matatamaan yung dapat yung tamaan. Okay? So, yun na yung dalawa. And number 3, iwasan yung gumastos sa AR-15 related to sa number 1 na hindi nyo naman kailangan. Bakit? Syempre, pera nyo yan, kayo masusunod. Pero, sabi ko nga, yung pag-acquire ng AR-15 rifle, umpisa pa lang yan ang gastos nyo, no? Umpisa pa lang yan. Hindi yan yung, magpapahinga na ako. Ay, makakatulog na ako, mahimbing. Nakuha ko na yung, yung T4 ko. O nakuha ko na yung, ano pa ba yung mga, Tower Armory ba yan? Mga brand yan. Yung torch ko, nakuha ko na. Hindi ganon. Bakit? Kasi simula pa lang yan. Kailangan mag-invest sa bala. Mahal na rin ang bala ngayon. Magazines. Kailangan mag-spare mags. Kasi, pag re-reload ka, hindi ka, pag sa SHTF situation or gera, wag sana, wala ka nang time mag-load sa bala, no? Palit magazine ka na. Pag nag-jam ka, palit magazine ka na. Wala ka nang time nakalikutin yan. So, pag nakaganyan ka, pumuputok ka, nag-jam ka, release the mag, mag-insert ka na ng bago. Kasi most of the time, minsan, magazine problem or yung ammo problem. Kaya ka nagja-jam. Okay? So, iwasan nyo yung pagkaso ng sobra-sobra. Yung pagkabili mo ng ng torch mo, no? Rock Island Armory torch. Ay, papalitan ko yung BCG, gawin kong ano nga ba yung mga gusto nila BCG, yung fail zero, mga ganyan. Tanungin niyo sarili niyo, no? Kailangan mo ba talaga? Pagka kayo yung mga ganong tao na papalitan lahat, mas maganda magbubuo ka na lang ng mula scratch kasi mas marami ka masasayang na pera. Papalitan mo tong handguard. O, anong gagawin mo dito sa handguard na to? Diba? Tatago mo na lang yan. O, kailangan mo ibenta mo ng palugi. Papalitan mo yung grip. Anong gagawin mo dito sa grip na yan? Ganun na nga mangyayari. Madodoble yung gastos mo. Pagka ganun, bibili ka na talaga yung mahal. Yung talagang gusto mo na. Diba? Kaysa papalitan mo lahat. It turns out na madodoble-doble pa yung gastos mo. Diba? Ang dami kasi pwedeng i-upgrade talaga eh. Yung stock, yung grip. Ito, naglagay pa nga ako ng dito, ergo grip dito, no? Kasi wag kayong hahawak sa tip lang, another tip. Wag kayong hahawak sa magazine pag pumuputok kayo kasi isa yan sa nagkukos ng jam. Konting movement ng magazine, syempre yung bala sa loob, gumanon, jam ka na. Gumanon, jam ka na. Diba? So, dito ako hahawak sa sa magwell. Or dito. Depende sa rifle. Anyway, ano pa ba pwede? Yung handguard. Yan, pinapalitan to eh. Yung muzzle brake. Nung bago din ako, mahilig ako magpalit ng muzzle brake eh. Pero I realize, bird cage is okay. All around na yung bird cage. No? Na siya? Masiserve niya na yung purpose niya. And by the time na ma-realize mo kailangan magpalit niyan, marami ka na siguro na ipotok. Ibig sabihin, gamitin mo muna yung rifle mo bago ka mag-isip ng improvement. Kaysa yung hindi pa, yung kahahawak mo pa lang, papalitan ko to. Palitan ko yung charging handle, ambidextrous. Anyway, ito pala kasi binuo ko to. Hindi ko to pinalitan. Binuo ko to eh. Sa Pilipinas, hindi ini-encourage na magbuo kayo. So yan, ambi na yung binili ko. No? Wala akong pinalitan na charging handle. Ambi na talaga. Okay? Tapos,
Etong ano pa pala, yung red dot ko, mumurahing red dot lang to sa Amazon, pero it works. Yung mga ginagamit lang to si Airsoft eh. So yung kaibigan natin si Fight Kid, no, nag-aalala siya na red dot baka daw ano, hindi kayanin. Actually hindi ganoon kalakas ang recoil ng 5.56 eh. Pwede kang gumamit ng mga Airsoft na red dot sa 5.56. Pero pag sa 7.62 by 39, ibang usapan na 'yon. Mas malakas ang recoil niya. At saka yung 7.62 by 51, no? Mas malakas yung recoil kasi mas malaki yung projectile na binabato mo na tumatalsik. Pero pag 223, 556, walang problema yung mga ordinaryong red dot. Okay? So ayun na yung tatlo, no? Huwag masyadong gumastos. Enjoyin nyo yung rifle na nakuha nyo, no? Enjoyin nyo muna bago kayo mag-isip ng upgrade. Okay? Kasi baka mamaya bibili ka ng mga unnecessary upgrades na hindi naman talaga kailangan. Like, yung, nakita ko yung kay Charles na, pero syempre, kanya yun, no? Nakita ko yung grip niya from IWI na talagang, parang spacey, no? Parang futuristic. Pero the thing is, kailangan mo ba talaga yung ganon? But it's up to you, no? Binibigyan ko lang kayo ng second opinion para ba yung konsensya mo. Kailangan ba talaga yan? Bakit? Kasi marami ka pa kang pagkakagastusan. Like, sabi ko nga, bala, magazine, vest. Sabihin nyo, kailangan ko ng vest? Bumili ako ng AR-15, kailangan ko pa. Yes. So, ano yung scenario na sa tingin mo gagamitin mo yan? Diba? So, pag ginamit mo yan, kailangan mo ng protection. Diba? And siguro, ballistic helmet, kailangan mo ng protection. Pag dumating na sa punto na kailangan mo gamitin yung rifle mo, ibig sabihin, kailangan mo rin ng ballistic protection. Okay? So, tatlo na yan. Huwag gumastos. And, ano pa ba naisip ko? Another tip yun yan. Na-mention ko na kanina. Kung puputo kayo ng AR-15, kasama pa pala training. No? Kasama pa sa pagagastosan nyo. Training, range time. Maganda kung may kakilala kayo na marunong na. And sabi nga mga taga-Quezon, maalam na. Makakuha kayo ng mga konting tips. Diba? Or sa mga YouTube videos, no? Pwede kayong mag-aaral-aral. Diba? May mga pipiliin nyo lang. Okay? Wag na wag kayong makikinig sa mga nagchi-chicken wing. Pati yata yung Admiral, no? Navy Admiral na pumutok, nakaganyan pumutok, oh. Yung mga anti-gun talaga, ganyan pumutok. Ibig sabihin, hindi sila sanay. No? And kanina nabanggit ko sa live stream ko, whenever you're gonna shoot, you make yourself as small as possible. So kita niyo yung profile ko, no, yung silhouette ko. 'Di ba? Ang laki ko. Kung maging ganito ako, mas maliit. Mas mahihirapan mo ako tamaan, 'di ba? Mas mahihirapan mo akong tamaan kaysa nakaganyan ako. 'Di ba? Ang laki ng ko. Malaki yung silhouette. Anyway, ito pa palang tip bago ako matapos. Dalawa pa pala naisip ko. Don't run your AR dry, no? Ang AR-15 gusto niya wet, tumatakbo siya ng basa siya. Ibig sabihin, lubricated. Lube yan, okay? So, una ako na yung magsasabi, sir, meron po yata yung na-invento yung Anderson yata na hindi na kailangan ng lube. Kahit na kung ako nakabili ng ganon na upper na hindi na kailangan lalagyan ko pa rin ng lube. Ano ba masama kung papatakan mo ng konting oil yan, no? Kasi nga, ang AR-15, masikip ang tolerance, no? Ibig sabihin, masikip siya. So, konting friction yan, magkakaproblema ka. Unlike sa AK platform, maluwag ang tolerance. So, mas maganda, nakalube palagi ang AR mo. Okay? Kesa dry. Pangalawa, yung last na to siguro, wag yung papabayaang dumumi ang AR nyo. So, dapat regularly nililinis nyo. Ako, every after range time. Kung hindi ko malinis pag uwi ko, kinabukasan lilinisin ko. Bakit? Kasi nga, masikip ang tolerance ng AR-15, konting carbon, konting dumi, lalo na sa BCG part, no? Pwede siyang mag-cause ng problema. Malfunction, jam, sama mo na din dyan yung magazine nyo. Keep it clean. Okay? Kasi pag hindi umaakyat yung bala pataas, magja-jam ka. Diba? And syempre, inspect nyo palagi kung may mga bursts,
o yung may mga mag-spang na part para hindi kayo magka-problema pag moment na kailangan mo na talagang gamitin. Kasi yan ang purpose ng baril eh. Di ba? Ibig sabihin, life and death situation niya, kailangan mo nang gamitin. Kailangan niya gumana. Hindi yung doon mo pala naisip. So dati nung admin ako ng RPG, no, may nakikipag-debate doon, sabi niya, ay siya daw, hindi siya naglilinis ng AR niya. 1 taon bago niya linisin. So nung tinanong ko, bakit? Ba't kailangan 1 taon? Hindi niya masagot. Ibig sabihin, ganun ka ka-busy? 1 taon? Or sasadyain mo talaga, ay 1 taon, next year ko na yung linisin. Ganun ka ba ka-busy? Parang napaka-pabaya mo naman or talagang, burara ka. Para ba yung kotse mo, sinasabi mo na, next year ko na yan, i-oil change. Tumatakbo pa. Yeah, tatakbo pa naman. Pero, tanongin mo yung sarili mo, pagka life and death situation, confident ka ba na natatakbo yan? Baka doon pa magka-jam. Okay? So, I think that's it. Hopefully, yan muna yung part ko sa inyo. No? Congrats sa mga new AR-15 owners and doon sa mga walang AR-15. I suggest rekta na kayo sa AR-15 sa 5.56. Bakit? Kasi ginawa na nilang Type 3 ba yung PCC? So, kung kukuha ka rin lang ng mahal na license, ba't ka pa magpi-PCC? Di ba? Rekta ka na sa 5.56. And congrats! Hopefully nakatulong ako, nakabigyan ko kayo ng inputs, lalong-lalo na sa pagsisave ng money. Kung hindi nyo talaga kailangan sa tingin mo, kung okay ka na sa simpleng iron sight, kung okay ka na sa simpleng red dot, then go for it. Kung okay ka na sa stock na BCG, go for it. Diba? Gamitin mo muna, enjoyin mo muna. Ngayon, pagka ginagamit mo at sabi mo, ay, mas magaganda sana yung groupings ko pag ganito ang binili ko or pinalit ko, then go for it. Kung may pera ka, di ba? Pera mo yan, no? At saka, in the beginning of the video, sabi ko, ito yung sinabi ko is mga suggestions lang naman. No? Malaki ka na, alam mo na gagawin mo, di ba? So, that's it guys. Congrats sa mga gun owners. It's a win for everybody. No? Bad news lang. January, paparating ang gun ban. January to June yan, 6 months. Yan ang dapat naman nating pagtuunan ng pansin. No? So tuloy lang ang laban. That's it guys, thanks for watching.